Pero if ever na makulit ko sila, gusto ko kasing panoorin nila kayo, yung buhay, yung flow ng family na meron kayo, yung flow ng pagbablog nyo sa isang buong araw, kung paano yung na kumbaga parang kung paano yun nasusurvive yung isang araw na kayo pa rin yung magkakasama, yung mga problems if ever na mga darating. Yan yung mga gusto kong mangyari. Tapos reason din na inad ko kayo, yun nga, dahil gusto ko kayo personally maging friends, kasi gusto ko din mag thank you personal if ever na hindi kayo busy, at yung time ko din hindi ako magkaroon ng on the spot or on call na biglaan na papasok ako, kasi ako wala akong permanent na oras, anytime pwede ko pumasok kahit madaling araw. So yun, yung friendship na meron kayo, gustong gusto ko, kasi yung friendship na meron kayo, kaming magkakaibigan, nakikita ko yung buhay na meron kayo. Ay hindi, mali yung sinabi ko. Yung friendship na meron kayo, nakikita ko yung mga ginagawa nyo na nakaka-relate ako, na feeling ko kayo yung kayo yung parang future namin na magkakaibigan. Yung ako ngayon, buhay pa lang ni Ate Debbie, doon pa lang ako sa buhay ni Ate Debbie, kasi as a single ako, pero wala pang anak. Kasi Ate Debbie kasal na, pero yun, yung in a way na in-enjoy pa lang yung bilang mag-asawa. Kumbaga parang doon pa lang sa stage na yun, ako parang nakaka-relate, kasi kailangan ko rin i-looking forward yung sarili ko na paano ang buhay ko pagka nag-asawa na ako, ganyan. So base ako kay Ate Deb, tapos sa inyo po, Ate Perfecta, Ate Ann, Ate Maki, yung tatlo kong kaibigan, puro may anak na rin, may asawa na. Gusto kong mangyari is kung paano kayo pinapayagan ng asawa nyo, sana ganun din sila. Tapos ayun, kumbaga parang yung buhay nyo, parang buhay din ng kaibigan ko. May mga ilan doon na nangyayari sa inyo, na nangyayari din sa kanila, na kinukwento nila sa akin. At dito sa vlog nyo, nakikita ko yung mga nangyayari, na pag masaya sila, ay yung buhay, ganun yung itsura ng family na masaya, ganun. So nakikita ko yung buhay ngayon ng mga kaibigan ko na kasi yung una gusto ko magalit sa mga asawa nila na pinagkakait nila sa akin ng time, dahil minsan ko lang sila makasama, tapos minsan lang din ako magkaroon ng day off or rest day, ganyan. Kasi kadalasan 7 days, minsan umaabot yung pasok ko, tapos depende kung ilang beses ako magkakaroon ng pahinga sa loob ng 7 araw. So yun, sa 7 araw na yun, if ever na magkaroon ako ng pahinga, ini-spend ko yung time ko sa kaibigan ko. Tapos yung time na yun, syempre na-disappoint ako, dahil hindi ko naman mahiram yung kaibigan ko, dahil nga nagdodoon yung asawa. So syempre sa family siya, so sana yun yung gusto kong mangyari, na if ever na madala ko to, o yung kopya nito madala ko, gusto kong ipagpanood sa kanila na ganito dapat ang buhay pa ng may pamilya. Hindi yung sobrang higpit, hindi rin yung sobrang luwag. Kumbaga parang communication na, tulad nga niya sabi niya, na kailangan sa relationship, kailangan ng communication. So kung hanggat maaari, bago kayo matulog, okay kayo, maayos kayo. So yun yung gusto kong mangyari, na sana may apply din ng mismong asawa na ngayon ng mga kaibigan ko, kasi mga kaibigan ko sumusunod sila sa asawa nila, which is okay naman, tama naman, kasi para yun sa family. So ako, ang senaryo ko, sana yung time din na meron kayo bilang magkakaibigan, kayo po na pinapanood ko, sana magawa din nila. Tapos yun nga, dahil ako yung single, ako yung mag-a-adjust, so ako yung pupunta. Syempre may time din na may masasabing mega yung asawa na lalaki, pumunta na naman siya dito,
para magdala. Hindi ka na dalaga, may anak na. Hindi naman porke pumunta ako dun, yayain kita na magliwaliw. Gusto ko lang naman yung bonding, kahit isama yung mga bata, yung mga gano'n, yung katulad ng ginagawa niyo. So yun, muli po, nagpapasalamat ako dahil may vlog ako napapanood araw-araw, at salamat din po sa pagtanggap sa akin bilang kaibigan, kahit dyan lang po sa account tayo muna nagkakausap. So maraming pong salamat, sobrang saya ko dahil ayun, pinapanood ko na kayo, pero ngayon kausap ko na kayo sa Facebook. Salamat po ulit.